everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, mag-back to back kaya tayo? Kung ano to at saan to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasab dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, ito nga, usapang update tayo ngayon dahil ito na nagbigay na ng schedule ang Miss Universe. So ito na nga, syempre hindi na talaga mapipigilan at hindi na maaawat dahil tuloy na ang Miss Universe sa Puerto Rico. Yes, kaya kung nagpaplano kang pumunta ng Puerto Rico, ito na ang iyong inaabangan na petsa. This coming November 24, magaganap na ang coronation ng Miss Universe. So tatagal ng 3 weeks ang Miss Universe mula sa November 2 hanggang November 24. Kaya are you excited? Dapat ma-excite ka dahil konting tulog na lang talaga mapupush na at eto na nga masisimulan na ang Miss Universe, di ba? Pero hindi lang Miss Universe ang dapat mong abangan sa November 24 dahil back-to-back naman ang coronation ng Miss International, di ba? So, Miss Universe and Miss International, dalawang dekalibreng pageant na talaga namang masasabi natin na tumagal na ng ilang dekada sa mundo ng pageantry. So, ayun nga, mapapanood natin ang Miss International this coming November 24 ng hapon. Actually, November 25 ang Miss International ng hapon. Tapos, ang Miss Universe naman ay gagawin ng November 24. Pero, syempre, airtime niya sa Pilipinas ay November 25 ng umaga. So, dapat ka ma-excite. November 25 and November 25 naman ng gabi ang Miss International. O, di ba? Ang bongga. Bongga talaga. So, back-to-back yan. Pero, ang tanong, mag-back-to-back win din kaya tayo sa Miss Universe and Miss International yung araw na yon. So, swerte kaya sa Pilipinas ang araw ng November 25? Ewan ko, hindi ko alam. Pero kung iisipin mo, baka. Eto na nga. Siyempre, naabangan natin ang magiging compete ng ating pambato na si Katrina Johnson para sa magiging laban niya sa Miss International. At alam naman natin lahat na malakas ang Katrina Johnson. Tayo na nga rin na nagsasabi na possible na manalo itong Miss International sa lalabanan niya sa November 25, di ba? And then, nakakaloka, no? Ito ba yung itinakdang araw para sa Pilipinas na manalo tayo ng Miss Universe at Miss International? Ang saya pag nangyari yon. So, ako para sa akin, talagang kaabang-abang. At ayun na nga, dahil November 25 ang laban ni Katrina Johnson at ito na nga, syempre, sinasabi natin na ay nako, malakas ang chance niyang makuha ang corona ng Miss International. Pero syempre hindi lang si Katrina Johnson ang aabangan natin dahil kahit ang pambato natin sa Miss Universe, maraming nagsasabi na possible talaga makuha ni Bea Milan-Windorski ang corona ng Miss Universe. Oh my gosh, pag nagkataon, no? So, madali lang nating sabihin kasi na parang, kaya natin mag-back to back. Dahil alam natin yung dalawang pambatong to, yung determination nila, yung puso nila, talagang masasabi ko naman, oy, wag mong isnabin dahil yung talagang target nila ay makuha ang corona. So, destiny ang makakapagsabi niyan kung sa atin na ba mapupunta ang corona ng Miss International at Miss Universe sa araw na yon. So, dapat ma-excite ka kasi, Diyos ko Lord, parehas dalawang malakas na kandidata. Siyempre si Bea Milan-Windorski, oh my gosh,
alam kong papalo talaga to sa Miss Universe ng todo-todo at naniniwala ako na kaya niyang sumabay. Sa totoo lang, kaya niyang makipagpukpukan, kaya niya talagang makuha ang corona. So, naghihintay lang ako konti ng transformation kay Bea Milan Windorski, pero naniniwala ko Bea Milan Windorski, malakas talaga ang laban. At malaki yung chance natin na makuha corona ng Miss Universe! Kaya dapat ma-excite ka dyan. And then, bukod doon kay Bea Milan Windorski, syempre, Katrina Johnson, Diyos ko, kahit naman yung pagkapanalo pala ni Katrina Johnson, di ba sinasabi na natin ako, siya ang mananalong Miss Universe. At eto, Miss International. At eto na nga, grabe, Diyos ko, kakakaba-kaba. Dahil hindi biro yung kandidata natin na ganito kalakas, ganito kagaling, at ganito kadeterminasyon. At naniniwala ako kay Katrina Johnson na kakayanin niya yan. So, pero tayong aabangan, di ba? Kung halimbawa, nabigo tayo sa umaga, di sa gabi, bali mo makuha naman natin yung corona. Pero sana, both of them na talagang swertehin o magtagumpay sa magiging laban nila sa international stage. Hindi lang to yung unang pagkakataon na nagkasabay ang Miss International at yung Miss Universe kasi kahit naman tong taon na to, halos parehas sila ng buwan, di ba? At madalas ganyan na yung nangyayari, pero ngayon lang yung tumama yung petsa. Kaya kung iisipin mo, wow, ang swerte ha, dahil possible na swerte to para sa Pilipinas yung araw na at petsa na yan, di ba? Kasi madalas, halimbawa, nauuna yung Miss Universe. Ang alam ko itong taon na to, anong 2025, nauna ang Miss Universe, then after a week, ayun nga, Miss International. Kumbaga parang iisang buwan lang sila. Oho. Tapos, nung nakaraan taon, ganun din. Nauna lang konti ang Miss Universe, tapos after ang Miss International. Pero kasi itong yung momento na halos talagang magkasabay silang mangyayari. Actually, hindi naman sila magkasabay. Mauuna pa rin yung Miss Universe ng halos isang araw, di ba? Kaya lang kasi sa Pilipinas, kumbaga parang tatama siya ng 25. Kasi 24, tapos kinabukasan sa atin, 25 na. Kaya magsasanib sila, kumbaga sukob sa isang araw. Swerte ba ang sukob? Yun, isa yun, di ba? Kasi di ba kung iisipin mo sa punsoy, hindi daw maganda ang sukob. Nakasal, hindi daw maganda ang mga sukob. Pero, syempre, dito, papalitan natin yan ng swerte. Malay naman natin ay swerte ang sukob sa atin ngayong taon na to. Di ba? So, yun. So, I'm so excited for this pageant na dalawang dapat mong abangan. And then, excited talaga ako sa Miss Universe. Excited din ako sa Miss International. So, sa Miss Universe, syempre, mataas yung expectation ko ngayong taon na to. Gusto kong maniwala sa kanila. Tulad ng paniniwala ko nung nakaraang taon, to be honest, hindi naman ako na-disappoint doon sa winner kasi hindi yun yung focus ko eh. Ang focus ko kasi, yung target ko dito sa Miss Universe ay kung makakabalik tayo sa top 5 ng Miss Universe. Ayun. Ayun talaga yung focus ko. Hindi ko talaga nakikitang mananalo ang Pilipinas. Pero yung focus ko na parang ay ibibigay kaya to sa atin yung top 5. And then, nagtagumpay tayo doon. Kaya wala akong disappointment na naramdaman sa kanila. Doon na, yung parang siguro nag-expect ka na baka naman, di ba? Pero from the beginning, talagang nakaset yung mind ko sa kanila na ay top 5 lang yan. Pero this year, syempre, yung mindset ko talaga na parang ay, tignan natin kung ano ang kalalagyan ni Bea Milan Windorski. Syempre, nandoon ako sa part na ang expectation ko sa kanila, magta-top 5 talaga si Bea sa Miss Universe. Tapos, pangalawa, magandang production. Tapos, syempre, pipili sila ng magaling na winner. Yung hindi katulad ni Fatima na parang surprise sa atin lahat. Minsan kasi iniisip ko lang din
lagi tayo kasi nakatutok doon sa kandidata natin, lalo na kung malakas yung kandidata natin, pero hindi natin napapansin yung ibang candidates na. And then, ang nangyayari ngayon, nagugulat tayo kasi wala namang ingay or wala namang ano ba to, hindi na pag-uusapan yung mga candidates ng taga-ibang bansa. Parang tayo lang kasi siguro yung very active sa sa pageant talaga. Hindi katulad ng mga taga-ibang bansa. Kaya hindi nila napopost, hindi natin nakikita. Kaya pag dumating sila dito sa competition, magugulat na lang tayo na parang, ano yung nangyari? Bakit siya ang nanalo? Di ba? Pero kung iisipin mo, yes, possible naman na ganun yung mangyari na parang may isang kandidata na magugulat ka bilang uusbong. Pero for now, sa ngayon na nakikita ko dito sa Miss Universe, syempre malakas yung pambato natin. Possible na may uuwi niya talaga ang corona ng Miss Universe. Ayun talaga. Ang pinaka maano ko, siguro ganito, hindi to magpo-fourth runner-up. Siguro kaya din mag-third runner-up o second runner-up ni Bea, pero top 5 talaga yung pwede niyang kalagyan dito sa kompetisyon. Maliban doon sa top 5, umaasa ako na pwede pa siyang manalo. Siguro yung first runner-up, ayun na talaga yung pinakamababa niyang mararating or second runner-up. And then, ayun na, title talaga. Siyempre, yung estimate ko kasi sa kanya, much better siya more than kay Atisa Manalo. Either Atisa Manalo, she's perfect, beautiful, pero yung personality ba, yung kabuuan, parang feeling ko mas lamang si Bea. Kaya, kumbaga, mataas talaga yung expectation ko kay Bea Milan. And then, pagdating naman dito sa Miss International, to be honest, nung nakaraan taon, sinasabi ko nga, ay parang magta-top 5 itong si Mirna Esguerra. Naniniwala ako magta-top 5 si Mirna Esguerra, pero hindi ko siya nakikitang mananalo. And then pagdating naman dito kay kay Angelica Lopez, hindi ko alam kasi parang feeling ko hindi aabot talaga. Ayun nga, hindi nga pumasok sa semifinals, di ba? Pero yung kay Katrina Johnson, from the beginning pa lang, sabi ko, ay baka ito ang mag-title ng Miss International. Kumbaga, kasi parang feeling ko, una, prototype beauty. Pangalawa, kung titignan mo naman na talagang palaban din si ate, may talino din. Kaya nga, ang masasabi ko, mas parang kaya niyang masungkit ang corona ng Miss International ngayong taon na to. So, yon. Kaya naniniwala ako na ang dalawang pambatong to ay talagang malakas sa kompetisyon ng Miss Universe. So, Bea Milan-Windorsky plus ito nga si Katrina Johnson. And then, ang pinakamaganda pa dito ay parehas araw. Malalaman natin yung resulta ng laban nila. Kaya ang tanong ko, swerte kaya ang pumalo kay Bea Milan-Windorsky at saka kay Katrina Johnson this coming November 25? Yan yung aalamin natin. So, yun! So, kayo guys, na-excite ba kayo? Ano naman ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.